Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Lancris Terry. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Para sa sino man, ang malayong hilaga ng angkan ng demonyo ay tiyak na isang madilim at madugong lugar. Kung ang mga tao man mula sa liblib na gitnang kapatagan o mga tao mula sa disyerto na kalapit nito, hindi nila maiiwasan ang lugar na ito dahil sa takot na magkaroon ng anumang gulo. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito sa dulong hilaga ay tumutugma sa kalupitan, malisya, kadiliman at kamatayan sa buong taon. Kung sasabihin natin na ang pagkakasunod-sunod ng mundo ng walo ay nakabatay pa rin sa lakas, kung gayon ang kababalaghang ito ay umunlad sa sukdulan dito. Mayroon lamang ang supremacy ng karahasan, at ang kamao sa kamay ay ang tanging at ganap na katotohanan at ang tanging batas dito. Ang buhay ay parang damo, lahat ay casual at walang malasakit, basta't malakas ang iyong lakas. Narito ang kasing kahulugan ng kadiliman at kamatayan. Sa tunog ng mababang busina, hindi lamang ang mga tao sa kabin ang nabalisa, kundi pati na rin ang 8 halimaw sa kubyerta, kasama sina Aaron at Qinglong sa maliit na tabla na gawa sa kahoy, ay hindi maiwasang may baba ang kanilang mga gamit, tumayo, bahagya at napaiwas ng tingin sa tunog. Sa di kalayuan, ang dilaw na sinturon ng buhangin sa mundo ng disyerto ay biglang huminto, at ang konektado dito ay isang piraso ng itim at madugong lupa. Sa gilid ng Yellow Sand Belt, huminto doon ang isang malaking flower boat. Mabagal na lumilipad ang bandila ng sa bangka. Ilang nasa katanghaliang gulang na nakaputi ang nakatayo sa kubyerta kasama ang isang grupo ng mga piling sundalo at tumingin dito mula sa malayo. Nakarating na daw tayo. Ngumiti si Aaron at tinapik si Qinglong sa balikat. Isang gabing pagpapalitan ng kuro-kuro at pagkatuto sa isa't isa ay hindi lamang nagpapagod sa dalawang tao, ngunit dahil sa kanilang magkakasamang buhay at komunikasyon sa panahong ito, napupuot sila sa isa't isa at parang hindi sila nag-aaway at hindi magkakilala, iba pa. Ngumiti si Qinglong at tumango. Sa flower boat ng Aaron, pinamunuan ni Soyan ang isang grupo ng mga tao sa deck ng dahan-dahan. Nang makita ng 8 halimaw sina Soyan, Qin Shuang, Leifzo at Ivory at Han Nayan, hindi nila maiwasang maging tanga. Ito ba ang pugad ng diwata? Ang isa ay mas maganda kaysa sa isa. Kahit na ang maliit na batang babae na pelikula ay isang tipikal na kagandahan. Kahit na ang 8 lalaking ito ay may malawak na hanay ng kaalaman, hindi nila maiwasang mawala ang kanilang saloobin sa ilang sandali. Kinuha ni Soyan ang isang scarf sa kanyang mukha at tumango kay Leifzo. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang maid sa tabi ni Leifzo ang dumating sa busog ng bangka. Pagkatapos, naglabas sila ng kakaibang bagay na kasing laki ng kanilang kamao at hinaypan ito sa kanilang bibig. Ito ay katulad ng tunog na ginawa ng barko, ngunit ito ay naiiba, ngunit ito ay malinaw na si Soyan ay malinaw na tumutugon doon. Oo nga naman, nang marinig ng barko sa banda roon ang tunog, ang watawat ay nagwagayway ng ilang sandali, na parang tinatanggap. Nagsimulang bumagal ang flower boat ng Aaron at tumulak hanggang sa flower boat. Pagkalipas ng ilang minuto, habang ang bilis ng Huajo ay ganap na huminto, ang 2 malalaking barko ay sa wakas ay konektado sa sandaling ito. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa Huajo sa kabilang panig, nakasando sa hagdan ng bangka, at lumabas ng bangka na may dalang kakaibang payong na papel. Pagkatapos nito, sila ay pinaghiwalay sa magkabilang panig, at isang pulang carpet ang sementado sa gitna. Isa-isang nakasuot ng puti at masigla ang ilang matatandang lalaki. Pagkatapos ng pagtula ng mga taong ito, isa-isa rin silang sumunod. Habang naglalakad sila, tiningnan nila si Soyan sa barko ng Aaron, nakangiting mabait at may malambot na mga mata. Sunod-sunod ding binuksan ng mga
Waitress ang hagdan ng barko, sinabayan ni Soyan na dahan-daang bumaba ng barko, lumipad din ang Aaron at Qinglong, at sa wakas ay ganap na nagkita ang party sa ilalim ng bangka, si Soziwo ng pamilya So, kasama ang 4 na matatanda at 500 elite na general, ay nakilala ang binibini, nang makita ng nangungunang matanda si Soyan, agad itong yumuko at masayang sumaludo. Mabuti ang kalooban ni Soyan nang makita niya ang kanyang pamilya, lolo tatlo, huwag mong ipagmalaki itong mga kagandahang loob sa harap ni Yar. Siya nga pala, ipapakilala ko sila, ito ang mga kaibigan ko, Around, Ivory, Qin Shuang at Pangolin, dahan-daang tumingala si So Ziwo at ngumiti sa lahat, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang ngiti ay tumahimik kay Qinglong, hindi ba ito ang 12 Diyos ng kamatayan sa disyerto? Sino ang mga ito? Tumingin si So Ziwo Ming kay Qinglong at sa iba pang 8 halimaw na naghahanda na bumaba ng may pagtataka at pagbabantay. Sa kritikal na sandali, ngumiti si Qinglong, 12 Diyos ng kamatayan sa disyerto. Ngunit nang kinakabahan na ang pamilyang So, muling ngumiti si Qinglong at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ng lahat, kabilang ang Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ngunit ngayon ako ay isang subordinate ng Aaron, kapatid na lalaki, nakababatang kapatid. Kakaibang tinitigan ni Suziwo ang berdeng dragon. Tulad ng iba pang pamilyang So, agad siyang nakakita ng multo at tumingin kay Aaron. Ang 12 Diyos ng kamatayan sa disyerto ay kilalang masasamang espiritu sa mundo ng disyerto. Pabayaan ang pagiging isang maliit na kapatid, ito ay katumbas ng pangarap ng isang hanggal na hayaan ang 12 Diyos ng kamatayan na magbigay ng kaunti. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Qinglong ay halos nagulat sa baba ng lahat. Ngunit sa parehong oras, ang isang grupo ng pamilyang Su ay kailangang huminga ng palihim. Anong kakilakilabot na lakas ang hitsura ng batang ito sa kanyang harapan, upang magawa niyang yumuko ang 12 Diyos ng kamatayan sa makapangyarihang disyerto at mag-post ng napakababa. Hindi lamang sila nagulat, ngunit maging ang Aaron ay tumingin sa berdeng dragon ng kakaiba. Sa madaling salita, ang dalawang panig lamang ang pinakapantay na relasyon. Hindi kailanman itinuring ng Aaron na mas mababa si Qinglong at iba pa kaysa sa kanyang mga alipin o iba pa. Ngunit bigla, ang mga salita ni Qinglong ay walang alinlangan na nagtaas ng Aaron ng napakataas at nagpababa ng kanyang posisyon. Nang makita ang kakaibang mga mata ni Aaron, ngumiti si Qinglong at ibinalik ang tingin kay Aaron. Mapait na ngumiti si Aaron at tumango. Natakot siya na iwasan ni Qinglong ang pamilya So na maging sobrang kaba, kaya sinabi niya iyon. Napatingin si Suziwo kay Aaron at tumingin kay Soyan. Nang makita si Soyan na nakangiti sa kanya, ipinahiwatig ni Suziwo na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-uugali ni Aaron. Ngumiti pabalik si Suziwo, bueno, ang mga bayani ay hindi nagtatanong kung saan sila nanggaling. Ang mga bayani ay hindi nagtatanong ng paraan. Ang 12 Diyos ng kamatayan ay ang dating 12 Diyos ng kamatayan. Ngayon ay iba na sila. Gayunpaman, ito ay napakainit, sa disyerto, at ang aming Jade Eyes Umbrella ay hindi magtatagal. Bukod dito, ito ang hangganan ng mundo ng disyerto, at ilang metro ang layo, ito na ang lupain ng pamilya ng Diablo. Maraming mabangis na hayop sa lupaing ito ng pamilya ng demonyo, at mayroong hindi mabilang na mga lobo na nakasabit sa mata at mga demonyong may dugo. Madalas silang gumagala sa hangganan. Sa makatuwid, ang hangganan ng disyerto ay madalas na natatakpan ng mga buto at buhangin ng tao, na lubhang mapanganib. Mas mabuting humanap muna tayo ng ligtas na lugar, at pagkatapos ay hindi na tayo mag-usap mamaya. Nang magsalita si Suziwo, paulit-ulit na tumango ang lahat, at ang partido ay nagmamadali mula sa Huazhou hanggang sa harapan. Nang matapakan nila ang madilim at dagwang lupa, walang mga lunti ang bundok at berdeng tubig sa paligid, mayroon lamang isang mababang itim na kagubatan at ang mga kakaibang taluktok na nakatago sa madilim na ulap at hamog kung minsan, ang madidilim na sigaw ng mga lobo, na may hahambing sa gitnang kapatagan sa kaibahan, ang lobo dito ay parang kinukurot ng mga tao, ang kanyang boses ay napakatalam at malupit, mahinang bulong ni Aaron. Pagtingin sa paligid, may siksik na atmosphere sa paligid. May dalawang klase ng bagay na ito. Lumalabas ang mga berdeng mata sa gabi, habang ang mga pulang mata ay puti. Mabangis sila. Kakagat sila kapag nakakita sila ng mga buhay na nilalang, at ginagawa nila ito ng pangkat-pangkat.
Huwag mo kaming banggitin. Kahit na maraming tao sa pamilya ng demonyo ay hindi ito maiiwasan. Maliban sa mga taong may dugong demonyo. Nauna si Suziwo at ngumiti ng marahan. Ano ang mga taong demonyo sa dugo? Dugtong ni Pangolin. Ang pinagmulan ng mga taong dyablo sa dugo ay hindi alam, ngunit sinasabing sila ay umiral sa daan-daang libong mga tao, taon. Ang mga taong ito ay parasitiko sa junction ng disyerto at sa malayong hilaga, at nakikisama sa nakasabit na lobo. Bagamat hindi sila magkakasama, madalas nilang hatiin ang kanilang trabaho at nagtutulungan sa pangangaso ng biktima. Ang isa ay mabilis at ang isa ay malakas, na mahirap labanan ng mga ordinaryong tao. Nabalitaan ko na noong nakaraan, ang pamilya Liang at ang kanilang caravan ng higit sa 1,400 katao sa mundo ng disyerto ay pinatay sa hangganan ng mga ito, 20 lobo at 7 dugong demonyo. Hindi lamang napakunot ang noo ng Pangolin nang marinig niya ito, ngunit maging ang Aaron ay hindi napigilan. Gayunpaman, 20 lobo na nakasabit sa mata at 7 dugong demonyo ang maaaring kabkuban at hugasan, libo-libong tao. Anong mabangis na hayop at halimaw ito? Napakabangis ng Pangolin. Sa kabutihang palad, ang berdeng mata ay samasagi lamang sa gabi, kaya bago lumubog ang araw, kailangan nating marating ang lugar na ating tinutuluyan. Sabi ni Suziwo, saan tayo tutuloy? Tumingin ang Aaron sa paligid, ngunit hindi ito isang madilim na kagubatan o isang kakaiba at biglang batong bundok. Ngumiti si Suziwo at bahagyang iginalaw ang kanyang kamay. Isang malaking hangin ang lumipad mula sa kanyang kamay at umihip ng ilang milya sa unahan. Sa kasalukuyan, ang mga itim na ulap ay nagkalat, at malabo, isang gusaling parang lungsod ngunit hindi isang lungsod ang lumitaw sa kanyang paningin, yan ang ating kinatatayuan, Yuming City. Ngunit kahit ang Aaron ay hindi napigilan. Gayunpaman, 20 mata lang na nakasabit na lobo at 7 dugong demonyo ang maaaring kabkuban at hugasan ang libo-libong tao. Anong mabangis na halimaw at halimaw ito? So mabangis. Hindi napigilan ng Pangolin na mapabuntong hininga. Compared with Red Eye, Green Eye is more terrible. Buti na lang at gabi lang ang Green Eye, kaya bago lumubog ang araw, kailangan nating marating ang tinutuluyan natin, sabi ni Suziwo. Saan tayo tutuloy? Tumingin si Aaron sa paligid, ngunit hindi ito isang madilim na kagubatan o isang kakaiba at biglang batong bundok. Ngumiti si Suziwo at bahagyang ginalaw ang kanyang kamay. Isang malaking hangin ang lumipad mula sa kanyang kamay at umihip ng ilang milya sa unahan. Sa kasalukuyan, ang mga itim na ulap ay nagkalat, at malabo, isang gusali na parang lungsod ngunit hindi isang lungsod ang lumitaw sa kanyang paningin, iyan ang aming tantungan, Yuming City. Ang madilim na ulap ay bumalik sa kalikasan, at ang tanawin sa harap namin ay hindi nakita ang lungsod. Tanging mga layer ng itim na gas ang nakatikip sa hangin, tulad ng isang panaginip at epiphyllum. Okay lang na sabihing umiiral ito, o isa lang itong mirage. Ang pinakamahalaga ay tila malayo ang lugar na ito. Bagamat umaga pa lang, siguradong panaginip na kung gusto mong makahabol bago lumubog ang araw. Ngumiti si Suziwo, ang nakikita at hindi nakikita ay si Yuming, na tinatawag na Yuming City. Natural, ito ay nakatago sa hamog, nakatago sa labas ng mga mata, at nakapikit sa harap ng mga mata, na may malaking kamay. Nanguna si Suziwo sa paglalakad papunta sa mababang kulay abo at itim na kagubatan sa kanyang harapan. Ang pagpasok sa kulay abong itim na kagubatan ay parang pagpasok sa kagubatan na nasunog lang ng apoy. Ang usok ay napuno, ang mga puno ay nalalanta at walang mga dahon, at tanging ang kulay abong itim na puno ay nakatayong matayog. Naglalakad ang mga tao dito. For a time, para kang pumasok sa maze. Hindi nila masabi ang silangan, kanluran, hilaga, timog, harap, likod, kaliwa at kanan. Matapos maglakad ng halos ilang minuto, isang grupo ng mga tao ang tuluyang naliligaw sa kagubatan. Isang grupo ng mga tao ang biglang nakaramdam ng pagkataranta, ngunit ligtas na ngumiti si Suziwo sa mga oras na ito, at tila may sapat sa kanyang dibdib. Kung hindi mo alam ang daan patungo sa Yuming City, haantong ka lamang sa lugar na ito nang walang hanggan dito, itim na kagubatan at mamatay dito. Kasabay nito, kumuha si Suziwo ng isang bato na halos kasing laki ng isang itlog sa kanyang kamay at hinampas ito ng mahinang hininga. Bigla, ang bato ay nagpadala ng mga pagsabog ng madilim na liwanag,
na tila maliwanag ngunit hindi maliwanag sa mahinang lugar na ito ng ilang sandali. Gayunpaman, para kay Han Sanchen at sa iba pa, kahit na naihilawan ang bato, lumilingon pa rin ang paligid, at tila walang pagbabago. Ang bundok pa rin ang bundok na iyon, at ang lupain pa rin ang lupaing iyon. Kumakalat ang hamog sa paligid, at walang silangan o kanluran. Sumunod ka sa akin. Magiliw na ngumiti si Suziwo, kinuha ang bato at humakbang pasulong. Ang isang grupo ng mga tao ay mga langaw na walang ulo. Ngayon ay maaari na lamang nilang magmadali upang sundan si Suwo. Gayunpaman, ito ay nakapagtataka din. Bagamat nagdududa ang lahat sa daan kung naglalaro si Suziwan, pagkaraan ng mahigit isang oras, sa biglaang pagkawala ng hamog, naging napakalinaw ng daan sa harapan niya. Ang tinatawag na Yuming City na nakatago sa hamog ay unti-unting nagpakita ng isang sulok sa kagubatan. Ito ay Yuming City, ito ay Yuming City, may excited na sumigaw. Nang tumingin sila sa lungsod, nakahinga rin sila ng sama-samang hininga. Kung tutusin, halos malagutan ng hininga ang nasa Ghost Forest na natatakpan ng hamog. Ngayon ay mayroon na silang foresight dito at natural na may iba't ibang damdamin. Ngumiti si Suziwo, at isang mahinang pakiramdam ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang masiglang mukha. Kinuha niya ang bato sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, sa tingin mo pa ba ay maaari kang sumugod sa lungsod bago ang gabi? Lahat ay gamaan at gamaan. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, dapat nasa lungsod ka bago magdilim. Gayunpaman, kahit na ang mga tao ng pamilya ng demonyo ay pumapatay kahit saan sa lupain ng pamilya ng demonyo. Natatakot ako na ang isang malaking grupo sa atin ay maging masyadong mapagmataas at magdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Bahagyang sinabi ni Suziwo. Tumanggaw si Aaron, ano ang ibig mong sabihin sa Senior Su? Bahagyang kumunot ang noo ni Suziwo at bamulong pagkatapos mag-isip sandali, dapat tayong kumilos ng hiwalay. Ang koponan ay binalak na hatiin sa humigit kumulang 10 at magbihis bilang. Isang caravan, bagaman ang Yuming City ay lugar ng pamilya ng demonyo, ito ay nasa negosyo mula pa noong unang panahon, ito ay talagang isang magandang paraan upang maging isang mangangalakal upang makapasok sa lungsod. Pero paano tayo maghihiwalay, sabi ng Berdeng Perlas at tumingin sa mga tao, Lolo Tatlo, gusto kong sumali sa koponan ng Trinity, bago pa ang sino man ay makapagsalita, magsalita, si Suyan sa banda roon ay may kalokohan kay Suziwo, at pagkatapos ay nagtipon sa paligid ng Aaron, si Suziwo ay natigilan sa kanyang binibini kung kailan niya ito nakita pagkabata, ngumiti siya ng mapait, tumingin kay Aaron at umiling, mahirap talagang manatili ang mga babae, makakasama ko lang sa team ng batang sisiyahan ang binibini ko, nakangiting tugon ni Han Sanchen, matalino siya, paanong hindi niya alam ang isip ni Suyan, parang gusto niyang makasama ang sarili niya. Pero sa katunayan tinutulungan lang niya ang kanyang sarili na dalhin si Su Yingxia para sa iba, si Han Nian, Qinglong, Pangolin, Lu at Qin Shuang ay natural na nanatiling malapit kay Han Sanchen at sumali sa maliit na pangkat ng iba pang pamilyang Su sa Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!